Sa harap ng palakpakan ng buong Davao, hinalikan ako ni Marco at tinawag na liwanag ng buhay niya. Pero pagbaba ng stage, ang bulong niya ay parang malamig na bakal sa leeg ko. Teresa, pirmahan mo ang annulment papers. Huwag mong hintayin na ang mga pulis ko ang magkaladkad sa'yo palabas ng bahay ko dahil sa pangangalo niya. Napatitig ako sa kanya, hindi makapaniwala. Ang kaninang mainit na palakpakan ng mga tao sa plaza ay tila naging isang nakatutulig na ugong sa aking pandinig. Katatapos lang ng seremonya, ang asawa ko, si Senior Inspector Marco Salvador, ay ginawaran ng parangal para sa kanyang katapatan at serbisyo sa bayan. Suot niya ang kanyang plansadong asul na uniforme, makintab ang mga medalyang nakasabit sa kanyang dibdib. Sa mata ng lahat, siya ang perpektong bayane. Sa mata ng lahat, kami ang perpektong mag-asawa. Pero sa loob ng sasakyan pauwi, ang katahimikan ay mas masahol pa sa kahit anong sigaw. Hawak ko pa rin ang bouquet ng mga bulaklak na ibinigay sa akin bilang asawa ng pinarangalan. Pero ang amoy nito ay tila bulok na sa aking pang-amoy. Marco, anong biro ito? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang nanginginig kong boses. Pangangalo niya? Ako? Buong buhay ko ay ibinigay ko sa pagiging yars at sa pag-aalaga sa'yo. Alam mo yan? Hindi siya lumingon. Nanatiling nakapukus ang kanyang tingin sa kalsada ng Davao. Huwag na tayo maglokohan, Teresa. Hindi na ako ang tangang asawa na mapapaniwala mo. Alam ko ang ginagawa mo kapag night shift ka sa ospital. Alam ko kung sinong lalaki ang kinakatagpo mo. Pagdating namin sa bahay, hindi niya ako pinagbuksan ng pinto. Nauna siyang bumaba at marahas na binuksan ang pinto ng aming kwarto. Doon, nakakalat sa ibabaw ng kama ang mga litrato. Mga litratong malabo, pero malinaw na ipinapakita ang isang babaeng kamukha ko na pumapasok sa isang hotel kasama ang isang lalaking hindi ko kilala. Hindi ako ito, Marco! Sigaw ko, kasabay ng pagtulo ng aking mga luha. Bilang isang nurse, sanay ako sa dugo at sugat, pero ang sakit na nararamdaman ko ngayon ay hindi kayang gamutin ng kahit anong gamot. Tingnan mo ngang mabuti, ang anggulong ito, ang ilaw. Peke ang mga ito! Tumawa siya ng mapait, isang tunog na hindi ko kailanman narinig mula sa lalaking minahal ko sa loob ng 10 taon. Peke? Teresa, galing ang mga ito sa forensics unit. Pinagawa ko ito sa mga tauhan ko. Sa tingin mo ba, paniniwalaan ka ng pamilya mo o ng mga katrabaho mo kapag inilabas ko ito? Sa tingin mo ba, may maniniwala sa isang nurse laban sa isang premyadong pulis? Doon ko naramdaman ang tunay na kilabot. Ang asawa ko ay hindi lang ako basta pinagtataksilan. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan at ang batas para durugin ako. Bakit, Marco? Bulong ko. Bakit mo ito ginagawa? May iba na ba? Kinuha niya ang aking maleta na nakahanda na pala sa gilid ng kabinet. Marahas niyang isiniksik ang ilang piraso ng aking uniforme at gamit. Tapos na tayo, Teresa. Kailangan ko ng asawang makakatulong sa ambisyon ko, hindi ang isang pabigat na katulad mo. Ang dumi mo na sa paningin ko. Kinaladkad niya ako palabas ng aming bahay. Ang bahay na pinag-ipunan namin mula sa sahod ko bilang nurse sa abroad noon at sahod niya rito. Ang mga kapitbahay namin sa subdivision ay nagsimulang magsilip sa kanilang mga bintana. Ang hiya ay tila isang malapot na putik na bumabalot sa aking pagkatao. Lumayas ka rito! Sigaw niya, sapat na para marinig ng lahat. Huwag kang babalik dito, Teresa. Ipakukulong kita kapag nagpakita ka pa sa akin. Isinara niya ang gate nang may malakas na kalabog. Naiwan akong nakatayo sa madilim na kalsada ng Davao, yakap ang aking maleta. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, tila nakikiramay sa aking pagkadurog. Habang naglalakad ako palayo, nanginginig ang aking mga kamay. Kinuha ko ang aking cellphone para tumawag ng masasakyan. Pero may napansin akong isang notification. Isang post sa social media. Ang picture ni Marco sa awarding kanina may caption na, "Isang bayani na may malinis na puso." Sa kabila ng sakit ng pagtataksil ng asawa, nananatiling tapat sa bayan.
Ang mga komento ay puro panlalait sa akin. Walang utang na loob na asawa, sabi ng isa. Dapat sa mga ganyang babae, tinatanggalan ng lisensya, sabi ng iba. Sa gitna ng aking pag-iyak, isang bagay ang nagpatigil sa akin. Ang mga litratong ipinakita ni Marco kanina, naalala ko ang isang detalye. Ang relo ng babae sa litrato. Isang mamahaling relo na limited edition. Bilang isang Yars na mapagmasid sa detalye, alam kong hindi ko kailanman kayang bumili ng ganung relo. Pero alam ko kung sino ang mayroon yon. Nakita ko yon sa post ng isang babaeng madalas mag-like sa mga pictures ni Marco nitong mga nakaraang buwan. Isang babaeng nagangalang Angela. Pinahid ko ang aking mga luha. Ang takot ay unti-unting napalitan ng isang malamig na determinasyon. Akala ni Marco ay sapat na ang kanyang uniforme at mga peking litrato para patahimikin ako. Akala niya ay susuko ako dahil lang sa takot sa kanyang kapangyarihan. Pero nakalimutan niya ang isang bagay. Ang mga nurse ay hindi lang marunong mag-alaga. Marunong din kaming humawak ng scalpel para tanggalin ang mga bulok na bahagi ng isang katawan. At si Marco Salvador ang uunahin kong operahan. Tiningnan ko ang madilim na langit ng Davao. Ang laban ay nagsisimula pa lang. Marco, hindi mo alam kung anong klaseng halimaw ang ginising mo sa likod ng unipormeng puti na ito. Hindi ako pinatulog ng lamig ng gabi at ng mas masakit na katotohanang ang taong pinang-akuan kong mamahalin hanggang sa huling hininga ko ang siya mismong pumuputol sa hininga ng aking danggal. Pansamantala akong nakituloy sa isang maliit na paupahan sa likod ng ospital. Malayo sa Marang, yang subdivision kung saan itinapon ni Marco ang 10 taon naming pagsasama. Kinaumagahan, pagpasok ko sa Davao Medical Center, tila ba nagbago ang ihip ng hangin? Ang mga dati kong kasamahan na laging nakangiti sa akin ay biglang umiiwas ng tingin. Ang mga bulungan ay mas malakas pa sa tunog ng mga monitor sa ICU. Siya pala yung asawa ni Senior Inspector Salvador. Rinig kong bulong ng isang junior nurse. Sayang, mukhang disente pa naman. Pero may itinatagong katiwalian pala sa katawan. Yumuko ako at nagpatuloy sa paglalakad. Ang puting uniforme ko na dati ay simbolo ng kalinisan at serbisyo ay tila ba nabahira ng putik na hindi ko makita. Pagdating ko sa opisina ng aming chief nurse na si Mrs. Reyes, hindi ko na kailangang magtanong. Ang kanyang seryosong mukha ay sapat na sagot. Teresa, alam mong malaki ang respeto ko sa iyo bilang Yars. Panimula niya, habang inilalapag ang isang folder sa mesa. Pero ang ospital ay hindi pwedeng madamay sa personal mong iskandalo. Ang board ay nakatanggap ng formal na reklamo mula sa opisina ni Marco. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Isang reklamo? Tungkol saan, ma'am? Morality clause, Teresa. Sinampahan ka ni Marco ng reklamo o administratibo. Ayon sa mga ebiden, siyang isinumit niya, kabilang ang mga forensic photos, hindi ka nakarapat-dapat na manatili sa posisyon mo bilang head nurse. Pansamantala kang sususpindihin habang gumugulong ang investigasyon. Ma'am, peke ang mga litratong yon. Marco is using his power to destroy me. Sigaw ko, pero alam kong huli na. Forensics unit ng pulisa ang nag-verify ng mga ebidensya, Teresa. Sino ang paniniwalaan ng board? Isang nurse na inakusahan ng pangangalo niya o ang forensics unit ng Davao Police? Lumabas ako ng opisina na tila ba hiningahan ng masamang espiritu ang buong pagkatao ko. Nawalan ako ng asawa, ng bahay, at ngayon, ang trabahong itinuturing kong buhay ko ay kinuha rin niya. Sa labas ng ospital, nakita ko ang isang malaking billboard. Hindi pa man nagsisimula ang opisyal na kampanya, nandoon na ang mukha ni Marco Salvador. Katapatan at danggal ang nakasulat sa ilalim ng kanyang nakangiting mukha. Ang mga tao sa paligid ay tumitigil para basahin ito, humahanga sa bayaning nagpapakulong sa sariling asawa para sa prinsipyo. Pumunta ako sa isang maliit na internet cafe. Nanginginig ang mga daliri ko habang hinahanap ko ang social media account ni Angela, ang babaeng may suot ng mamahaling relo sa peking litrato ko.
Hindi ako nagkakamali. Sa isang post niya 3 araw na ang nakakaraan, suot niya ang relong yon. Ang caption, "A gift from my protector, always loyal." Pero hindi lang yon ang napansin ko. Sa background ng kanyang litrato, may mga dokumentong nakakalat sa mesa. Bilang Yars, sanay akong magbasa ng mga medical records at financial statements. Izininuong ko ang litrato. May nakasulat na, Davao Community Fund, Phase 1 Disbursement. Ang Davao Community Fund ay ang pondong kinokolekta mula sa mga donasyon para sa mga mahihirap na pasyente sa aming ospital. At ang pirma sa ibaba ng disbursement ay pirma ni Marco. Biglang may pumasok sa cafe. Isang lalaking nakauniporme ng pulis. Agad kong ibinaba ang hood ng jacket ko. Siya si PO3 Rico, ang kanang kamay ni Marco sa forensics unit. Nakita ko siyang may kausap sa cellphone, tumatawa ng malakas habang may iniinom na kape. Oh, Sir Marco. Ayos na yung retouch sa mga pictures. Walang makakahalata na ulo lang ni Teresa ang idinikit natin sa katawan ng model. Sabi ni Rico, sapat na para marinig ko sa kabilang cubicle. Wala na siyang takas. Kahit ang pinakamagaling na abogado, hindi matitibag ang official report ng unit natin. Ang puso ko ay tila sasabog sa galit. Ginamit ni Marco ang mga tauhan niya, ang mga kagamitan ng gobyerno, para lang gawan ako ng kwento. Hindi lang ito basta pagtataksil sa kasal. Ito ay pagtataksil sa tungkulin. Dahan-dahan kong inilabas ang cellphone ko at nirecord ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Rico. Ito na ang unang piraso ng puzzle. Nang makaalis si Rico, muli kong tiningnan ang mga litrato ni Angela. May napansin pa ako. Ang location tag ng kanyang mga post ay laging sa isang mamahaling condominium sa kabilang dulo ng lungsod. Isang lugar na hindi kayang bayaran ng sahod ng isang ordinaryong pulis o kahit ng isang senior inspector. Marco Salvador, akala mo ba ay ikaw lang ang marunong mag-imbestiga? Bulong ko sa sarili ko. Lumabas ako ng cafe at hinarap ang ulan. Ang hiyan na nararamdaman ko kanina ay napalitan ng isang mapanganib na lakas. Marco, akala mo ay tinanggalan mo ako ng lisensya bilang Yars, pero hindi mo alam na binigyan mo ako ng lisensya para busisihin ang bawat bulok na bahagi ng buhay mo. Pupuntahan ko si Angela at kukunin ko ang lahat ng bahid na pilit mong itinatago sa iyong plant, sa dung uniforme. Ang amoy ng antiseptic at aircon ng malaking ospital ay napalitan ng amoy ng tuyong lupa, usok ng jeepney, at siksikang mga tao sa isang maliit na barangay health station sa gilid ng Davao. Dito ako dinala ng tadhana o marahin ng pagtatago. Dahil sa suspensyon ko at sa kumalat na balita tungkol sa pangangalunya ko, walang ibang ospital ang tumanggap sa akin. Ang tangang lugar na hindi nagtanong tungkol sa aking nakaraan ay ang maliit na klinika na ito na halos wala ring gamot. Nurse Teresa, pakiusap. Ang anak ko, hindi na makahinga ng maayos. Isang nanay ang tumatakbo patungo sa akin, karga ang isang batang tila 4 na taong gulang na nangingitim na ang mga labi. Agad kong kinuha ang bata. Dalhin niyo siya sa loob, ihanda ang nebulizer. Sigaw ko sa aking assistant na si Mila. Muit nang isaksak namin ang makina, isang mahinang ugong lang ang narinig ko bago ito tuluyang namatay. Sinubukan kong muli pero walang lumalabas na usok. Ang bata ay lalong nahihirapan. Ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Bakit ayaw gumana nito? Kabibili lang natin ng mga ito nung nakaraang buwan mula sa pondo ng komunidad. Reklamo ni Mila habang nanginginig ang mga kamay. Wala akong oras para magalit. Gamit ang aking karanasan, mabilis kong ginawa ang manual resuscitation at ginamit ang natitirang oxygen tank na buti na lang ay may laman pa. Matapos ang ilang minuto ng tensyon, unti-unting bumalik ang kulay sa mukha ng bata. Nang kumalma ang sitwasyon, naupo ako sa isang lumang silya, hingal na hingal. Ang puting uniporme ko ay basang-basa na ng pawis at luha ng nanay na kanina ay halos mawala na ng pag-asa. Kinuha ko ang sirang nebulizer. Sinuri ko ang ilalim nito. Walang tatak ng kilalang kumpanya.
tila ba binuulang sa isang madilim na bodega. Pero may isang sticker na nakapukaw ng atensyon ko. Supplied by RMS General Trading. RMS. Ricardo Marco Salvador. Ang pinsan ni Marco na dati ring pulis na natanggal sa serbisyo dahil sa korupsyon. Mila, nasaan ang mga resibo ng mga kagamitang ito? Tanong ko, ang boses ko ay puno ng panginginig. Nasa cabinet po, nurse. Bakit? Binuksan ko ang cabinet at hinanap ang mga dokumento. Doon ko nakita ang totoo. Ang halaga ng bawat nebulizer ay nakalista bilang 5,000 piso. Pero sa tingin ko ay hindi lalampas sa 500 ang halaga ng laruang makinang ito. Ang pondo ay nanggaling sa Davao Community Fund. Ang pondo na nakita ko sa dokumento sa litrato ni Angela. Naramdaman ko ang matinding pait sa aking lalamunan. Habang si Marco ay tumatayo sa entablado at tumatanggap ng mga medalya para sa kanyang katapatan, ang mga bata sa mahihirap na barangay ay namamatay dahil sa mga pekeng kagamitan na pinagkakakitaan niya. Ang perang pambili sana ng gamot ay napupunta sa kondominium ni Angela at sa kampanya ni Marco. Biglang huminto ang isang itim na van sa tapat ng klinika. 2 lalaking nakauniporme ng pulis ang bumaba. Ang isa sa kanila ay si PO3 Rico, ang lalaking narinig ko sa internet cafe. Nurse Teresa Salvador. Tawag niya, may halong pangungutya sa kanyang boses. May utos si Senior Inspector Salvador na inspeksyonin ang mga gamot dito. Balita namin ay may mga nawawalang supply at ikaw ang pangunahing suspect. Tumayo ako ng tuwid, hinarap ang kanilang mga mapanuring mata. Wala kayong makukuhang nawawalang gamot dito, Rico. Dahil sa simula pa lang, wala nang gamot na dumarating dito dahil ibinubulsa na ng amo nyo ang pondo. Ngumisi si Rico at lumapit sa akin, sapat na para maamoy ko ang masangsang na amoy ng kanyang sigarilyo. Masyado kang matapang para sa isang babaeng wala ng pangalan. Alam mo ba kung ano nangyayari sa mga taong masyadong maraming alam sa Davao? Hindi sila nakakatagal sa labas. Anong gagawin nyo? Papatayin niyo ako sa harap ng mga pasyenteng ito. Hamon ko. Hindi. Bulong niya. Pero baka bukas, mabalitaan na lang namin na ang lisensya mo bilang nurse ay tuluyan ng binawi dahil sa pagbebenta ng illegal drugs. May mga ebidensya na kaming inilalagay sa locker mo ngayon. Nang makaalis sila, binalot ako ng matinding takot. Pero hindi ito ang takot ng isang biktima. Ito ang takot ng isang taong nakakaalam na ang kalaban niya ay isang halimaw na walang sinasanto. Inilabas ko ang cellphone ko at tiningnan ang recording ni Rico mula sa internet cafe. Kulang pa ito. Kailangan ko ng mas matibay na ebidensya. Kailangan ko ang mismong dokumento ng RMS General Trading at may isang tao lang na pwedeng makatulong sa akin. Isang tao na nasasaktan din gaya ko. Kinuha ko ang aking bag at mabilis na lumabas ng klinika. Pupuntahan ko si Angela. Hindi para makipag-away, kundi para ipakita sa kanya ang tunay na mukha ng lalaking tinatawag niyang protector. Habang sumasakay ako sa jeep, nakita ko ang isang flyer na nakadikit sa post. Si Marco nakangiti, nangangakong lilinisin ang Davao. Lilinisin mo ang Davao, Marco? Bulong ko habang pinipigilan ang aking mga luha. Uunahin kitang walisin sa landas ng mga taong pinagsamantalahan mo. Pero hindi ko alam sa bawat hakbang ko, may mga mata ng nakamasid. At ang pinakamalaking twist ay hindi nagmumula sa mga dokumentong hinahanap ko, kundi mula sa mismong babaeng akala ko ay kalaban ko. Ang sikat ng araw sa Davao noong umagang yon ay tila nanunuya, habang ang mga tuyong dahon ay tinatangay ng hangin sa harap ng maliit na health station. Isang konboy ng mga mamahaling sasakyan ang huminto, nagpabuga ng makapal na alikabok na nagpaubo sa mga pasyenteng nakapila. Mula sa bintana, nakita ko si Marco. Bumaba siya mula sa kanyang puting SUV, plansado ang kanyang barong, at may suot na ngiting pang pelikula. Kasunod niya ang isang pangkat na mga cameramen at mga taong nakasuot ng t-shirt na may mukha niya. Ito ang tinatawag nilang medical mission. Isang wad na palabas para sa kanyang ambisyon sa politika. Magandang umaga, Davao! Sigaw ni Marco habang kinakamayan ang mga matatandang kanina lang ay nagrereklamo sa init.
Narito kami para maghatid ng kalinga. Dahil sa pamumuno ko, sisiguraduhin nating walang dabawin nyo ang magugutom o magkakasakit. Naramdaman ko ang pagbaliktad ng aking sikmura. Ang mga kahon ng gamot na ibinababa ng kanyang mga tauhan ay may tatak na RMS General Trading, ang parehong kumpanya ng mga sirang nebulizer. Namimigay siya ng lason at panlilinlang at ginagawa niya itong bala para sa kanyang kampanya. Nurse Teresa! Tawag ni Marco nang makita niya ako sa pintuan ng klinika. Lumapit siya sa akin kasunod ang mga kamera. Nakita niyo ba? Kahit na sinuspinde ang aking asawa dahil sa kanyang mga pagkakamali, hindi ko pa rin pinababayaan ang lugar na pinagtatrabahuan niya. Yan ang serbisyong Salvador. Nanginginid ang aking mga kamay sa ilalim ng aking bulsa. Gusto ko siyang sampalin sa harap ng lahat, pero alam kong yun ang hinihintay niya. Ang magmukha akong baliw na asawa sa harap ng media. Ang serbisyo ay hindi sinusukat sa dami ng kamera, Marco. Mahinahon kong sagot, bagaman bawat salita ay tila may lason. Sana lang ay kasintibay ng mga pangako mo ang mga gamot na dala mo. Mumiti lang siya ng matigas para sa mga kamera, bago ako hinila ng bahagya palayo sa pangkat. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagmamahal, ay tila mga butas ng baril na nakatutok sa akin. Huwag mo subukan ang pasensya ko, Teresa. Bulong niya, sapat na para ako lang ang makarinig. Isang tawag ko lang sa board, hindi lang suspensyon ang matatanggap mo. Sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo. Alam mo kung gaano kadaling maglagay ng ebidensya sa bag ng isang nurse na desperado? Tinatakot mo ba ako, Marco? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa akin, binabalaan lang kita. Manatili ka sa loob ng klinik na ito. Huwag kang lalabas, huwag kang magtatanong. Kapag nanalo ako, baka payagan kitang makuha ang ilang gamit mo sa bahay bago ko ito sunigin kasama ang mga alaala mo. Iniwan niya ako at nagpatuloy sa kanyang pag-arte sa harap ng mga bata. Habang abala siya sa pagbibigay ng interview sa isang local station, nakita ko si Rico na lumayo sa sasakyan ni Marco para makipag-usap sa isang lalaking nakauniporme rin. Ang makina ng SUV ni Marco ay nananatiling bukas para sa aircon. Doon ako nakakita ng pagkakataon. Dahan-dahan akong lumapit sa kabilang pinto ng sasakyan, gamit ang mga nakapilang pasyente bilang tabing. Alam kong delikado, pero wala na akong ibang paraan. Nakita ko sa dashboard ang kanyang leather na folder. Ang folder na lagi niyang dala sa mga private meetings niya. Mabilis ang bawat tibok ng puso ko, parang tambol ng dinagyang. Sa isang mabilis na galaw, binuksan ko ang pinto at kinuha ang isang pirasong papel na nakaipit sa loob. Isang private campaign schedule. Agad kong isinilid ang papel sa loob ng aking uniforme at bumalik sa loob ng klinika bago pa lumingon si Rico. Pagpasok ko sa banyo, nanginginig kong binuksan ang papel. Hindi lang ito iskediul ng kampanya, ito ay listahan ng mga donors at ang mga halagang tinanggap niya. Pero ang mas nakakagimbal ay ang appointment sa ilalim ng PET sa bukas, 8 p.m. Angela's Condo, disbursement for RMS Logistics. Nakalista rin ang isang address na hindi pamilyar sa akin, pero may nakasulat na note. Bring the community fund ledger. Ang ledger, ang listahan ng lahat ng perang ninakaw niya mula sa mga mahihirap na pasyente ng Davao. Kapag nakuha ko ang ledger na yon, hindi lang ang kasal namin ang masisira, kundi ang buong karera niya. Biglang may kumatok ng malakas sa pinto ng banyo. Teresa! Buksan mo ito! Sigaw ni Marco mula sa labas. Ang kanyang boses ay wala na ang tamis para sa media. Puno na ito ng pot. Nawawala ang isang dokumento sa sasakyan ko. Alam kong lumapit ka roon. Napaatras ako. Hawak ang papel sa aking dibdib. Wala na akong matatakbuhan. Ang pintuan ay yari lamang sa manipis na kahoy. Teresa, bilangin mo hanggang 3. Bulyaw ni Marco. Kapag hindi mo ito binuksan, sisirain ko ito at hindi ko natitingnan kung asawa pa kita o hindi. Nanginginig ang aking buong pagkatao. Pero sa gitna ng takot, may nakita akong maliit na bintana sa itaas ng banyo na humahantong sa likurang bahagi ng klinika. Isang desisyon. Isang hakbang. Isa! Sigaw ni Marco.
Inihanda ko ang aking sarili para tumalon. Marco, akala mo ay nakakulong ako sa kuko mo. Pero hindi mo alam, hawak ko na ang mitsa na susunog sa lahat ng kasinungalingan mo. 2! 3! Kasabay ng huling bilang ni Marco ay ang malakas na pagkalampag ng pinto. Sa isang iglap, bago pa man tuluyang mawasak ang manipis na kahoy, mabilis akong umakyat sa ibabaw ng inidoro at sumipsip sa maliit na bintana sa itaas. Wala akong pakialam kung magasgasan ang aking balat o mapunit ang aking uniforme. Sa isang malakas na tulak, bumagsak ako sa maputik na lupa sa likuran ng klinika. "Teresa!" Narinig ko ang galit na sigaw ni Marco mula sa loob ng banyo. Hindi ako lumingon. Takbo. Yun lang ang tanging nasa isip ko. Tinahak ko ang mga makikipot na eskinita ng Davao sa gitna ng mga sampayan at naglalarong mga bata. Ramdam ko ang mabilis na tibok ng aking puso, tila ba lalabas ito sa aking dibdib? Ang bawat sirena ng pulis sa malayo ay tila humahabol sa akin. Nang masiguro kong malayo na ako, huminto ako sa isang madilim na sulok para huminga. Kinuha ko ang papel mula sa aking dibdib. Basang-basa ito ng pawis pero mababasa pa rin ang mga numero. Napasandal ako sa pader at napaiyak. Ang perang nakalista rito, ito ang perang dapat ay pambili ng mga ventilators para sa mga batang may pneumonia sa aming ward. Ito ang perang dapat ay nadligtas sa bata kanina. Pero ngayon, nakalista ito bilang campaign donation. Hayop ka, Marco? Bulong ko sa gitna ng hikbi. Hindi lang ako ang pinagtaksilan mo. Pinagtaksilan mo ang bawat Davaoenyo na nagtiwala sa'yo. Gabi na nang makabalik ako sa aking tinutuluyan, hindi ko binuksan ang ilaw. Naupo lang ako sa sahig, yakap ang aking mga binti, habang pinapanood ang mga sasakyang dumadaan sa labas. Biglang, isang malakas na tulog ng preno at pagbangga ng bakal ang bumasag sa katahimikan ng kalsada. Boom! Bilang isang yars, otomatikong gumalaw ang aking katawan. Kinuha ko ang aking emergency kit at tumakbo palabas. Isang itim na sasakyan ang bumangga sa isang post ng kuryente, hindi kalayuan sa aking tinituluyan. Mausok ang paligid at amoy gasolina. "Tulong! May tao sa loob!" Sigaw ng isang tambay. Mabilis akong lumapit. Ang driver ay duguan at tila nawala ng malay. Pero nang tingnan ko ang mukha ng babae sa passenger seat, tila huminto ang mundo ko. Si Angela. Ang babaeng nasa mga litrato ni Marco. Ang babaeng kumuha ng aking bahay, ng aking asawa, at ng aking danggal. Duguan ang kanyang no at hirap siyang huminga. Ang kanyang mamahaling relo, ang relong ginamit para vuuan ako, ay basag na. "Angela?" Bulong ko. Nidilat niya ang kanyang mga mata. Sa gitna ng sakit at gulo, nakilala niya ako. Ang kanyang mga mata ay napuno ng matinding kilabot, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim. "Nurse, Teresa." Mahina niyang tawag, ang boses ay gumaralgal dahil sa dugo sa kanyang lalamunan. "Tulungan mo ako. Pakiusap. Huwag mo akong hahayaang mamatay." Sa isang sandali, pumasok sa isip ko ang lahat ng sakit na idinulot niya. Pumasok sa isip ko na kung hahayaan ko siyang mamatay, mawawala ang kaisa-isang saksi sa kasinungalingan ni Marco. Pero narinig ko ang boses ng aking konsensya. Isa akong yars. Ang tungkulin ko ay magligtas, kahit pa ang taong nasa harap ko ay ang mitsa ng aking paghihirap. Mabilis ko siyang inilabas sa sasakyan bago pa ito magliyab. Inihiga ko siya sa kalsada at sinimulang supuin ang pag-agos ng dugo sa kanyang ulo. "Bakit nangyari ito, Angela?" Tanong ko habang nanginginig ang aking mga kamay. Si Marco." Umiiyak niyang sabi habang hinahawakan ng aking kamay ng mahigpit. Nalaman niyang bala kong tumakas. Dala ang mga dokumento ng RMS. Pinuto niya ang preno ng sasakyan ko, Teresa. Gusto niya akong patayin. Nanlamig ang buong pagkatao ko. Hindi lang pala ako ang gustong burahin ni Marco. Pati ang babaeng sinasabi niyang mahal niya ay handa niyang isakripisyo para sa kanyang ambisyon. Ang USB,
Bulong ni Angela habang itinuturo ang kanyang bag na nasusulog na sa loob ng sasakyan. Nandun ang lahat ang ebidensya ng mga peking nebulizer at ang mga insurance policy na kinuha niya sa pangalan ko. Para kapag namatay ako, mapupunta sa kanya ang milyon-milyon para sa campaign niya. Sa gitna ng usok at apoy, nakita ko ang bag sa loob ng sasakyan. Alam kong anumang oras ay sasabog na ito. Huwag kang bibitaw, Angela. Sabi ko habang tumatayo. Bilang isang Yars, ililigtas kita. At bilang isang asawa, sisiguraduhin kong pagbabayaran ni Marco Salvador ang bawat patak ng dugo natin. Tiningnan ko ang nagliliyab na sasakyan. Ito na ang tanging pagkakataon ko. Ang ebidensya o ang aking buhay. Isang nakabibinjing pagsabog ang yumanig sa buong kalsa, ay ilang segundo lamang matapos kong makuha ang bag ni Angela mula sa loob ng sasakyan. Ramdam ko ang init ng apoy sa aking likuran habang nakasubsob kami ni Angela sa aspalto. Ang usok ay tila isang maitim na kumot na bumabalot sa aming dalawa. Ang legal na asawa at ang kabit na ngayon ay parehong biktima ng iisang halimaw. Angela! Angela, gumising ka! Yugyok ko sa kanya. Duguan ang kanyang mukha at puno ng gasgas ang kanyang mga braso, pero humihinga pa siya. Hindi ko siya pwedeng dalhin sa Davao Medical Center o sa kahit anong malaking ospital. Alam kong sa isang tawag lang ni Marco, kontrolado niya ang lahat ng records doon. Kung malaman niyang buhay si Angela, tatapusin niya ang hindi niya natapos sa kalsadang ito. Binuhat ko si Angela ng buong lakas at dinala siya sa aking maliit na paupahan gamit ang mga madidilim na eskinita para umiwas sa mga nagtatakbuhang tao patungo sa sunog. Pagdating sa loob, mabilis kong inilabas ang aking medical kit. Bilang isang Yars, ang aking mga kamay ay otomatikong gumalaw. Nilinis ang mga sugat, tinahi ang malalim na hiwa sa kanyang noo, at tiningnan ang kanyang vitals. Sa bawat hapdi na nararamdaman niya, nararamdaman ko rin ang tait ng aming sitwasyon. Bakit? Bakit mo ako iniligtas? Mahinang tanong ni Angela na magkamalay siya. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka at hiya. Dapat ay hinayaan mo na lang akong mamatay matapos ang lahat ng ginawa ko sa iyo. Matapos naming agawin ni Marco ang lahat sa iyo. Ipinagpatuloy ko ang pagbenda sa kanyang braso nang hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Iniligtas kita dahil Yars ako. At dahil mas gusto kong makita kang buhay para saksihan ang pagbagsak ni Marco Salvador. Hindi ka lang niya ginamit para saktan ako, Angela. Ginamit ka niya para magnakaw sa bayan. Napayak si Angela, ang kanyang mga luha ay humahalo sa dugo sa kanyang pisngi. Akala ko ay mahal niya ako. Akala ko ay ako ang buhay niya gaya ng laging sinasabi niya sa akin sa kondo. Pero nang magsimula na siyang tumakbo para sa posisyon, nagbago siya. Naging sagabal ako, naging ebidensya ako ng kanyang kasalanan. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na susi at itinuro ang USB sa loob ng kanyang bag na nasa mesa. Ang password ng USB ay ang petsa ng anibersaryo niyo, Teresa. Ganon siya kawalang hiya. Kahit ang mga password niya sa mga illegal na transaksyon, kinuha niya sa mga alaala niyo para hindi siya makalimot. Binuksan ko ang laptop at isinaksak ang USB. Doon ay bumungad ang mga listahan ng mga peking delivery ng nebulizers, ventilators, at mga gamot na expired na muling nirelabel ng RMS Trading. Milyon-milyong piso ang nakuha ni Marco mula sa Davao Community Fund. At ang pinakamasakit, may mga litrato rin doon ng mga dokumento ng insurance ni Angela. Ang beneficiary, si Marco Salvador. Pinagtangkaan niya ang buhay mo para sa pera ng kampanya. Bulong ko. Ganyan kadumi ang lalaking pinaglingkuran nating dalawa. Tumingin si Angela sa akin, may bagong determinasyon sa kanyang mga mata sa kabila ng panghihina. Teresa, alam ko kung nasaan ang ledger. Ang tunay na lista, ng mga opisyal na tumatanggap ng lagay mula sa kanya. Pero kailangan nating magmadali. Bukas na ang simula ng kanyang malaking kampanya sa plaza. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang lamig niyon ay tila isang babala, pero ang higpit ng kapit niya ay isang pangako. Sa sandaling yon, ang galit ko sa kanya bilang ibang babae ay naglaho.
Nakita ko ang sarili ko sa kanya, isang babaeng nagtiwala at nilapastangan ng pagkatao. Hindi tayo susuko, Angela, mariin kong sabi. Gagamitin natin ang bawat sugat na ito para pabagsakin siya. Ang kaaway ng aking taaway ay aking kaibigan. Anong plano natin? Tanong niya. Gagawa tayo ng operasyon. Sagot ko habang tinitingnan ang puti kong uniforme na may bahida ng dugo. Pero sa pagkakataong ito, hindi tayo magliligtas ng buhay. Puputulin natin ang kanser ng Davao bago pa ito tuluyang kumalat. Nagkatitigan kaming dalawa. Isang sumpaan ang nabuo sa pagitan ng asawa at ng dating kaaway. Isang sumpaan na diringig sa buong lungsod ng Davao sa mga susunod na araw. Ngunit sa labas, narinig namin ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa tapat ng paupahan. Isang pamilyar na busina. Ang busina ng SUV ni Marco. Nahanap niya tayo. Bulong ni Angela, ang kanyang mukha ay biglang namutla sa takot. Ang tunog ng makina ng sasakyan sa labas ay tila bahudyat ng kamatayan. Sa loob ng maliit at madilim na paupahan, ramdam ko ang panging inig ng kamay ni Angela na nakakapit sa aking braso. Ang dating matapang at mapagmataas na babae ay tila ba naging isang takot na bata sa harap ng anino ni Marco Salvador. Teresa, nahanap niya tayo! Bulong ni Angela, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa tindi ng takot. Papatayin niya tayo, gaya ng ginawa niya sa sasakyan ko. Hindi niya magagawa yun dito, Angela. Mariin kong sabi habang mabilis na inililigpit ang aking mga medical tools. Maraming tao sa paligid. Ang kailangan niya ay ang USB. Hanggat wala sa kanya iyon, hindi kanya pwedeng basta na lang burahin. Sumilip ako sa siwang ng bintana. Nakita ko si Marco na pababa ng SUV. Hindi siya nakauniporme ngayon. Suot niya ang kanyang kampanya t-shirt, pero ang baril sa kanyang bewang ay malinaw na bakas. Kasama niya si Rico at dalawa pang lalaki na mukhang mga goons na binayaran para sa maduming trabaho. Buksan mo ang pinto, Teresa! Sigaw ni Marco mula sa labas. Ang kanyang boses ay kalmado pero may kasamang panganib. Alam kong nandyan ka, at alam kong kasama mo ang babaeng nagnakaw sa akin. Ibigay mo sa akin si Angela at baka mapatawad pa kita. Wala rito si Angela, Marco! Ganti ko ng sigaw habang dahan-dahang inaalayan si Angela patungo sa likurang pinto ng paupahan. Umalis ka na bago ko tawagan ng mga kasamahan mo sa istasyon. Tumawa ng mapait si Marco. Sino ang tatawagan mo? Ang mga pulis na nasa ilalim ng command ko? O ang media na naniniwala na isa kang adulterous wife? Buksan mo ito, Teresa. Huwag mong hintayin na sirain namin ang pintong ito. Mabilis kong kinuha ang aking bag kung saan nakatago ang USB at ang kampanya schedule. Inakay ko si Angela sa maliit na bintana sa kusina na humahantong sa isang makipot na eskinita. Angela, makimig ka. Bulong ko. Kailangan nating makarating kay Paolo. Siya lang ang tanging journalist na may lakas ng loob na banggain ang mga Salvador. Sino si Paolo? Tanong niya habang pilit na kinakaya ang sakit ng kanyang mga sugat. Isang taong may malaking utang na loob sa akin. Inoperahan ko ang nanay niya noong wala silang pambayad sa ospital. Nangako siya na babayaran niya ako balang araw. Nayon na ang araw na yon. Eksaktong pagkatalon namin sa eskinita ay narinig namin ang malakas na pagbagsak ng pintuan sa harap. Nagsimula na kaming tumakbo sa gitna ng dilim at amoy ng basura ng Davao. Ang bawat hakbang ay parang tinik sa aking paa, pero ang isipin na ang katotohanan ay nasa aking mga kamay ang nagbibigay sa akin ng lakas. Nakarating kami sa isang maliit na coffee shop sa likod ng isang lumang simbahan. Doon ay naghihintay ang isang lalaking naka-hoodie. Si Paolo. Nang makita niya kami, lalo na ang duguang si Angela, ay agad siyang tumayo at pinapasok kami sa kanyang lumang kotse. Nurse Teresa, anong nangyari? Tanong ni Paolo habang mabilis na pinapaandar ang sasakyan. Balita sa radyo na may hinahanap na suspect ang pulisya dahil sa isang karnaping at luwada. Ikaw ang tinutukoy nila. Kasama yan sa plano ni Marco para patahimikin kami, Paolo. Sagot ko habang inilalabas ang USB. Nandito ang lahat. Ang mga peking medical supplies, ang korupsyon sa community fund,
at ang pagtatangka niyang patayin ng sarili niyang mistress. Tinitiga ni Paolo ang USB na tila ba nakakita siya ng ginto. Kung totoo ang lahat ng ito, Teresa, hindi lang mawawala ang posisyon niya sa police force, mawawasak ang buong pangarap niyang maging counselor. Pero kailangan natin ng higit pa sa dokumento. Kailangan natin ng live confession o isang bagay na hindi niya kayang itangi sa harap ng publiko. Bukas ang huling rally niya sa plaza. Sabi ni Angela habang unti-unting kumakalma. Doon niya ilalabas ang lahat ng pondo para sa final campaign at nandoon din ang ledger na hinahanap niyo. Laging nasa loob yun ng podium niya kapag nag-speech siya para sigurado siyang hindi mananakaw. Plaza? Bulong ko. Yon ang lugar kung saan ako hiniya ni Marco. Yun din ang lugar kung saan niya ako tinagunalan ng danggal sa harap ng mga Dabawenyo. Lasa itis, sabi ni Paolo nang may determinasyon. Gagawa tayo ng paraan para makapasok sa control room ng mga malalaking LED screens. Pero Teresa, kailangan mong magpakita. Kailangan nilang makita ang mukha ng babaeng tinawag nilang Taksil habang isinasalasay ang katotohanan. Naramdaman ko ang takot, pero kasabay nito ay ang matinding galit. Ang hiya na ibinalot ni Marco sa akin ay siya ring gagamitin ko para lunurin siya. Gagawin ko, sabi ko. Handa na ako maging surgeon bukas, Paulo. Puputulin natin ang bulok na bahagi ng Davao, Salvador. Habang bumabagtas kami sa madilim na kalsada patungo sa isang safe house, nakita ko ang refleksyon ko sa bintana. Ang puting uniforme ko ay punong-puno na ng dumi at dugo, pero ang mga mata ko ay mas malinaw pa sa kahit anong araw. Bukas, Marco Salvador. Bukas, malalaman ng Davao kung sino ang tunay na kriminal. Ngunit bago kami makarating, isang text message ang dumating sa cellphone ni Paolo. Nanlaki ang kanyang mga mata at dahan-dahang tumingin sa akin. Teresa, may masamang balita. Ang board ng hospital, tuluyan na nilang binawi ang lisensya mo. Idineklara ka na nilang takas sa batas. Napahigpit ang kapit ko sa USB. Hayaan mo silang bawiin ang lisensya ko, Paolo. Dahil pagkatapos ng bukas, wala na silang board na babalikan. Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng safe house ay tila ba isang pako na ibinabaon sa aking lisensya. Nawala na ang lahat sa akin. Ang asawa ko, ang bahay ko, at ngayon, ang tanging bagay na pinaghirapan ko sa loob ng maraming taon, ang aking propesyon bilang isang YARS. Pero sa halip na manghina, isang kakaibang lamig ang bumalot sa aking puso. Wala na akong dapat protektahan, kundi ang katotohanan. Teresa, kailangan na nating kumilos, sabi ni Paolo habang mabilis na inililigpit ang kanyang mga kagamitan. Hindi naligtas dito. Ang unit ni Rico ay nagsasagawa na ng door-to-door search sa area na ito. Alam nilang hindi ka pa nakakalabas ng Davao. Tumingin ako kay Angela. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Maputla pero ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Marco won't stop, Teresa. He knows I have the insurance documents. Kapag nalaman niyang buhay ako, hindi lang ako ang papatayin niya. Gagamitin niya ang buong puwersa ng pulisa para palabasin na nagnakaw tayo ng pondo ng ospital. Angela, ang insurance policy, tanong ko habang kinukuha ang USB. Sabi mo, kinuha niya yon sa pangalan mo. May iba pa bang nakapaloob doon? Nang inginig ang mga kamay ni Angela habang inilalabas ang isang lukot na papel mula sa kanyang bulsa. Hindi lang ito basta insurance, Teresa. Ito ay isang investment bond na nakatali sa Davao Community Fund. Ang beneficiary ay hindi lang si Marco, kundi pati ang Chief of Police at ang Chairman ng Hospital Board, kaya kanila tinalikuran. Kaya nila binawi ang lisensya mo, kasama silang lahat sa payroll ni Marco. Nanlamig ang buong pagkatao ko. Ang mga taong akala ko ay haligi ng moralidad sa Davao ay mga kasabwat pala sa pang-aagaw ng pondo ng mga mahihirap na pasyente. Ang aking buong buhay sa ospital ay nagsilbi lang palang cover-up para sa kanilang maruming negosyo. Hayop silang lahat. Bulong ni Paolo, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Teresa, hindi lang ito laban para sa danggal mo. Ito ay laban para sa bawat Davao
yung namatay dahil walang gamot sa ospital. Biglang isang malakas na tunog ng mga sirena ang umalingaw-ngaw sa labas. Nakita namin ang mga asul at pulang ilaw na sumisilip sa mga siwang ng bintana. "Nandito na sila!" Sigaw ni Paolo. "Takbo sa likod!" Utos ko habang inaalayan si Angela. Mabilis kaming lumabas sa kusina patungo sa madilim na eskinita, pero huli na. Isang itim na SUV ang humarang sa amin. Bumaba si Rico kasama ang 3 armadong lalaki. Nurse Teresa, wala na kayong matatakbuhan. Ngisi ni Rico, habang dahan-dahang binubunot ang kanyang baril. "Ibigay mo sa akin ang USB at ang babaeng yan at baka payagan kitang mabuhay sa loob ng kulungan." "Rico, alam mo ang ginawa ni Marco kay Angela." Sigaw ko, pilit na pinapatatag ang aking boses. "Pinoto niya ang preno ng sasakyan niya. Ikaw ba ang susunod? Kapag wala nang pakinabang sa'yo si Marco, sa tingin mo ba ay hahayaan kanyang mabuhay nang alam mo ang lahat ng sikreto niya?" Sandaling nag-alinlangan si Rico. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata pero nanaig ang kanyang katapatan sa pera ni Marco. "Masyado kang madaldal, Teresa. Yan ang ikamamatay mo." Susugod na sana si Rico nang biglang isang mabilis na sasakyan ang humarurot patungo sa kinaroroonan namin, pilit na binabangga ang SUV ni Rico, isang puting van. "Sakay!" Sigaw ng driver. Hindi ko kilala ang driver, pero wala na kaming pagpipilian. Mabilis kaming sumakay ni Paolo at Angela. Sa gitna ng putukan, nakatakas kami mula sa eskinita. "Sino ka?" Tanong ko sa driver nang makalayo na kami. Isang matandang lalaki ang humarap sa amin. Si Mang Cardo, ang janitor sa aming ward na madalas kong bigyan ng libreng gamot para sa kanyang hika. "Nurse Teresa, narinig ko ang lahat sa ospital," sabi ni Mang Cardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. "Hindi ako naniniwala sa mga balita. Alam ng mga maliliit na tao rito sa Davao kung sino ang tunay na may malinis na puso. Utang ko sa iyo ang buhay ng asawa ko, kaya hindi ko hahayang saktan kanila." Napaayak ako sa sinabi ni Mang Cardo. Sa gitna ng pagtataksil ng mga nasa itaas, ang mga maliliit na tao na pinaglingkuran ko ang siyang naging sandigan ko. Utang na loob, ang konsepto kinalimutan ni Marco ay siyang nagdiligtas sa akin na yon. "Saan tayo pupunta, nurse?" Tanong ni Mang Cardo. Tumingin ako sa orasan. 10:00 na ng gabi. Bukas ng umaga ang huling rally ni Marco sa plaza. "Dadalhin mo kami sa Plaza Mang Cardo." Mariin kong sabi habang hinahawakan ng USB. "Doon natin tatapusin ang lahat. Angela, handa ka na bang harapin ang lalaking pumatay sa'yo?" Tumingin sa akin si Angela. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. "Handa na ako, Teresa. Sisiguraduhin kong sa harap ng buong Davao, malalaman nila na ang uniforme ni Marco Salvador ay punong-puno ng dugo at dumi." Ngunit habang papalapit kami sa sentro ng lungsod, nakita namin ang napakaraming checkpoint ng pulisya. Ang buong Davao ay tila naging isang malaking bitag na inihanda ni Marco para sa amin. "Teresa," bulong ni Paolo habang tinitingnan ng kanyang laptop. "May bagong balita. Marco just announced that you kidnapped Angela. He put a bounty on your head, dead or alive." Napatulala ako sa kawalan. Hindi lang ako fugitive. Ako na ngayon ay isang target. Tumingin ako sa aking mga kamay. Ang mga kamay na ginagamit ko sa paglitas ng buhay. Ngayon, kailangan kong gamitin ang mga ito para wasakin ang buhay ng lalaking minahal ko. "Marco Salvador," bulong ko sa gitna ng kadiliman ng van. "Akala mo ay ikaw ang may-ari ng Davao? Pero bukas, malalaman mo na ang katotohanan ay mas matalas pa sa kahit anong bala." Sa di kalayuan, nakita ko na ang mga malalaking LED screen sa plaza na sinusubukan na. Ang mukha ni Marco ay nagminingning dun, nakangiti ng may pagpapanggap. Hindi niya alam, ang mukhang iyan ang huling makikita ng Davao bago bumagsak ang kanyang imperyo. Ang gabi sa Davao ay tila hindi marunong matulog. Mula sa loob ng lumang van ni Mang Cardo, nakikita ko ang liwanag ng plaza na tila ba isang dambuhalang bituin sa gitna ng kadiliman. Pero ang liwanag na yon ay hindi nagdadala ng pag-asa, ito ay liwanag ng panlilinlang.
Ang malalaking LED screen ay paulit-ulit na nagpapakita ng mukha ni Marco Salvador, ang kanyang unipormeng plansado, ang kanyang niting pangpolitiko at ang mga katagang tagapagtanggol ng mahihirap. Napakaraming pulis. Bulong ni Paolo habang tinitingnan ang paligid gamit ang kanyang binocular. Teresa, bawat kanto ng plaza ay may tauhan ni Marco, at ang checkpoint sa bawat exit, tinitingnan nila ang bawat babaeng dumadaan. He's not looking for a criminal. He's hunting for his secrets. Napatingin ako sa aking mga kamay. Nanginginig ang mga ito, hindi dahil sa takot para sa sarili kong buhay, kundi dahil sa bigat ng katotohanang hawak ko. Sa loob ng bag ko, ang USB at ang mga dokumentong nakuha namin ni Angela ay tila ba nag-aapoy. Ito ang mitsa na susunog sa lahat ng kasinungalingan ni Marco. Pero ito rin ang mitsa na maaaring tumapos sa amin. Angela, ayos ka lang ba? Tanong ko habang kinukuha ang aking medical kit para palitan ng benda sa kanyang no. Sumandal, si Angela sa upuan ng van. Ang kanyang mukha ay maputla sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. I'm dying inside, Teresa. Not because of the wounds, but because I realized how much I loved a monster. He didn't just use me, he turned me into his accomplice. Ang bawat pisong ninakaw niya mula sa ospital, ang bawat pasyenteng hindi nabigyan ng gamot. I saw it happen, and I said nothing because I wanted the luxury he promised. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Bilang Yars, sanay akong humawak ng kamay ng mga nag-aagaw buhay. Pero ang lamig ng kamay ni Angela ay kakaiba. Ito ang lamig ng pagsisisi. Angela, ang pagsisisi ay ang simula ng paghilom. Bukas, hindi ka na magiging biktima. Ikaw ang magiging boses ng hustisya. Teresa, kailangan mong malaman. Dugtong ni Angela. Ang boses niya ay nanginginig. Ang ledger, ang listahan ng mga transaksyon ni Marco, hindi lang yon nasa podium. He wears a small key around his neck, hidden behind his medals. Yon ang susi sa isang maliit na steel box sa ilalim ng entablado kung saan nakatago ang mga orihinal na resibo ng RMS Trading. He's paranoid. He wants everything close to him. Ang susi sa likod ng mga medalya. Ang ironya ng sitwasyon, ang simbolo ng kanyang pekeng dangal ang siyang nagtatago ng kanyang tunay na dumi. Paano tayo makakapasok? Tanong ni Paolo. The control room is heavily guarded. Even as a journalist, they won't let me near the video feed without Marco's personal clearance. Dito pumasok si Mang Cardo. Ang matanda ay dahan-dahang kinuha ang isang tumpok ng mga asul na uniforme mula sa likuran ng van. Nurse Teresa, 3 taon akong nagtrabaho bilang janitor sa plaza bago ako lumipat sa ospital. Alam ko ang bawat lagusan sa ilalim ng stage. Ang drainage system at ang maintenance tunnel, doon tayo dadaan. Nakahanda na ang mga maintenance IDs, sa dilim at gulo ng rally bukas, walang magpapansin sa mga tagalinis. Tinitigan ko ang uniforme ng maintenance worker. Ito ang magiging balat kayo ko. Isang nurse na magpapanggap na janitress para linisin ang dumi ng isang pulis. Marco Salvador, akala mo ay nalinisan mo na ang landas mo? Bulong ko habang isinusuot ang asul na jacket. Pero hindi mo alam, ang pinakamaliit na tao na minalit mo ang siyang magbubukas ng pinto ng impyerno para sa'yo. Mabilis na lumipas ang mga oras. Sa bawat minutong dumadaan, ang kaba sa aking dibdib ay lalong tumitindi. Paolo started setting up a remote bypass on his laptop. Angela was practicing what she would say if she ever got the chance to speak. We were 3 broken people, unified by a single purpose. Teresa? Tawag ni Paolo bago kami lumabas ng van. If anything happens, if they catch us before the video plays, the email is scheduled. It will send to every major news outlet in the Philippines at exactly 10 a.m., the peak of his speech. Hindi tayo mahuhuli, Paolo. Mariing kong sabi, I need to look him in the eye when he falls. Dahan-dahan kaming lumusong sa madilim at mabahong tunnel sa ilalim ng plaza. Ang amoy ng putik at dumi ay tila paalala ng mundong kinagagalawan ni Marco sa likod ng kanyang plansadong uniforme. Sa bawat hakbang,
Narinig namin ang gagundong ng mga tao sa itaas. Libo-libo ang nandoon. Naririnig ko ang mga sigaw ng, "Salvador! Salvador!" Ang bawat sigaw ay parang saksak sa aking puso. Ang mga taong ito ay nagtitiwala sa kanya. Sila ang mga taong dapat naming protektahan. Nang marating namin ang dulo ng tunnel, eksaktong nasa ilalim kami ng main stage. Mula sa mga siwang ng kahoy, nakikita ko ang mga paa ni Marco na naglalakad sa itaas. Ramdam ko ang panginginig ng entablado sa bawat hakbang niya. "Dito na tayo!" Bulong ni Mang Cardo habang binubuksan ang isang maliit na bakal na pinto patungo sa control room area. "Angela, Paulo, go to the control room. I will find the steel box under the podium." Utoks ko. "Teresa, delikado! Rico is patrolling the backstage." Babala ni Paolo. "I need that ledger. The digital files can be claimed as fakes or AI generated, but the physical ledger with his own handwriting and thumbprints, he can't deny that." Huminga ko ng malalim. This is it. Ang operasyon na pinagandaan ko. Dahan-dahan akong gumapang sa madilim na bahagi ng backstage. Nakita ko si Marco na nakatayo sa harap ng salamin, inaayos ang kanyang barong. Nakita ko ang mga medalyang kumikinang sa kanyang dibdib, at doon, sa likod ng wad na ningning, ay ang maliit na susi. Biglang isang anino ang humarang sa aking daraanan. Sabi ko na nga ba, hindi ka titigil, Teresa. Si Rico, nakatayo siya sa dilim, ang baril niya ay may silencer at nakatutok ng diretsyo sa aking no. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, tila ba isang makinang susunod lang sa utos? "Rico, ibaba mo ang baril." Sabi ko ng mahinahon, pilit na hindi ipinapakita ang aking panginginig. "Narinig mo ang recording sa cafe? Alam mong itatapon ka rin ni Marco gaya ng ginawa niya sa akin at kay Angela?" "Late na para sa konsensya, nurse," nisi ni Rico. "He promised me the chief of police position once he gets elected. I'm not throwing that away for your truth." Ikinasa niya ang baril. Ramdam ko ang lamig ng kamatayan, pero sa sandaling yon, isang malakas na tunog ng feedback mula sa mga speaker ang umalingaw-ngaw. "Testing, testing. Dabaw, naririnig niyo ba ang boses ng katotohanan?" Ang boses ni Angela. Umalingaw-ngaw ito sa buong plaza. Napatigil si Rico. Ang libo-libong tao sa labas ay biglang tumahimik. "Rico, look at the screen!" Bulong ko. Lumingon si Rico sa isa sa mga monitor sa backstage. Doon, ang mukha ni Angela. Duguan, sugatan, pero buhay, ay nakabalandra sa lahat ng malalaking LED screen sa buong Davao. "Davao! Ako si Angela Santos, at narito ako para sabihin kung paano ako pinagtangkaang patayin ng bayani niyo." Sa sandaling yun, ang gulo ay nagsimula. Narinig ko ang galit na sigaw ni Marco mula sa entablado. "Patayin niyo ang screen! Rico, ano pang hinihintay mo? Patayin mo na si Teresa!" Nanginginig ang kamay ni Rico. Ang buong plaza ay nagsimulang mag-ingay. People were shouting, police were running. This was the peak of the chaos. Tumingin ako kay Rico. "This is your last chance to be a real cop, Rico. Or you die protecting a monster." Isang desisyon ang kailangang gawin sa loob ng ilang segundo. At ang desisyong iyon ang magtatakda kung sisikat pa ba ang araw sa Davao, Salvador. Ang dagundong ng libu-libong tao sa plaza ay tila isang dambuhalang alon na pilit bumubasag sa pundasyon ng entablado. Sa malalaking screen, ang mukha ni Angela ay nagsisilbing salamin ng katotohanan. Ang bawat sugat sa kanyang muka ay isang ebidensya ng kalupitan ng lalaking balak nilang ihalal. Nanatiling nakatutok ang baril ni Rico sa aking no. Nanginginig ang kanyang mga daliri, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang pagtutuos ng kasakiman at takot. "Rico, pakinggan mo ang mga tao." Bulong ko. "Hindi na sila naoto. Kapag binaril mo ako, ikaw ang unang lalapain ng galit na bayan. Isalba mo ang sarili mo." Kasabay ng isang malakas na hiyaw mula sa crowd, dahan-dahang ibinaba ni Rico ang kanyang baril. Ang kanyang balikat ay bumagsak, tila ba nabitawan niya ang isang napakabigat na pasanin?
Wala na siyang takas, nurse. Sige na, kunin mo na ang dapat mong kunin. Hindi na ako nagsayang ng oras. Habang abala ang mga bodyguard ni Marco sa pagpigil sa mga taong pilit umaakyat sa stage, gumapang ako patungo sa ilalim ng podium. Doon, nakita ko ang maliit na steel box. Sa itaas ko, naririnig ko ang marahas na paghinga ni Marco habang sumisigaw sa microphone. Magsitigil kayo! Pakana lang ito ng mga kalaban ko. Si Teresa ay isang kriminal. Si Angela ay baliw. Bulyaw ni Marco, pero ang boses niya ay nanginginig na sa desperasyon. Sa isang mabilis na galaw, lumabas ako mula sa backstage at tumayo sa harap mismo ng libu-libong tao. Nagulat ang lahat. Ang Yars na sinabi nilang takas at taksil ay narito ngayon, suot ang kanyang puting uniforme na kahit puno ng dumi ay nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. Marco Salvador! Sigaw ko, ang boses ko ay umalingaw sa buong plaza sa tulong ng lapel mic na ibinigay ni Paolo kanina. Napatigil si Marco. Ang kanyang muka ay namutla. Tila ba nakakita siya ng isang multo? Teresa? Sinasabi mong katapatan ng alok mo sa Davao? Tanong ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Pero paano mo ipapaliwanag ang mga medalyang ito? Sa isang mabilis na galaw na hindi niya inaasahan, hinablot ko ang mga medalya na kasabit sa kanyang dibdib. Kasabay nito ay nakuha ko ang maliit na susing nakatago sa likod niyon. Sa harap ng mga kamera, binuksan ko ang steel box sa ilalim ng podium at inilabas ang ledger, ang itim na notebook na naglalaman ng lahat ng kanyang maruming transaksyon. Dito nakasulat ang bawat pisong ninakaw mo sa mga mahihirap. Itinaas ko ang ledger para makita ng lahat. Ang perang dapat ay pambili ng gamot, ibinulsa mo para sa kapangyarihan. Ang asawang naging tapat sa'yo, pinahiya mo. At ang babaeng nagmahal sa'yo, pinagtangkaan mong patayin. Huwag kayong maniwala sa kanya. Sigaw ni Marco habang susugod sa akin, pero hinarang siya ng sarili niyang mga kasamahan sa unit. Hindi na sila makatingin ng diretso sa kanya. Ang hiya na pilit niyang ibinalot sa akin ay lumipat na sa kanyang sariling anino. Lumabas si Angela mula sa control room, inaalaya ni Paulo. Nang makita ng mga tao ang aktwal na kalagayan ni Angela, ang galit ng publiko ay hindi na mapigilan. Nagsimulang maghagis ng mga gamit ang mga tao patungo sa stage. Marco Salvador, you are under arrest! Ang boses na yon ay hindi galing sa akin. Galing yon sa bagong talagang regional director ng PNP na kakarating lang, dala ang warrant na base sa email na ipinadala ni Paulo kanina. Sa harap ng buong Davao, ang mga kamay ni Marco na dati ay humahawak ng mga parangal ay pinusasan. Tumingin sa akin si Marco bago siya isakay sa sasakyan ng pulis. Ang kanyang mga mata ay puno ng put, pero wala na siyang lakas. Ang uniforme niya ay lukot-lukot na, at ang kanyang pangalan ay tuluyan ng nabaon sa dumi. Tapos na ang operasyon, Marco? Bulong ko habang pinapanood ko siyang ilayo ng mga awtoridad. Tinanggal ko na ang cancer ng Davao. 3 buwan ang lumipas. Nakatayo ako sa harap ng Davao Medical Center. Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa dati. Hawak ko ang isang dokumento, ang opisyal na pagbabalik ng aking lisensya bilang Yars, kalakip ang isang sulat ng paumanhin mula sa hospital board. Nurse Teresa, handa na po ang ward para sa mga bagong nebulizer. Tawag ni Mila mula sa pintuan. Mumiti ako. Ang mga kagamitang dumating ngayon ay hindi na galing sa RMS Trading. Galing ito sa isang transparent na donasyon na ako mismo ang nagbabantay. Nurse Teresa, lumapit sa akin si Angela. Maayos na ang kanyang kalagayan, bagaman may maliit na pilat pa rin sa kanyang isang paalala ng kanyang laban. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Aalis na ako papuntang Maynila para magsimulang muli. Mag-iingat ka, Angela. Sabi ko habang niyayakap siya. Ang sugat ay naghihilom, pero ang aral ay nananatili. Tumingin ako sa kalangitan ng Davao. Nakita ko si Mang Cardo na masayang naglilinis sa tapat ng ospital. Nakita ko si Paolo na abala sa pag-uulat ng mga bagong reforma sa lungsod.
Nakuha ko ang aking katarungan. Nakuha ko ang aking danggal. Pero higit sa lahat, nakuha ko ang kapayapaan na hindi kailanman mabibili ng kahit anong posisyon o yaman. Sa dulo ng lahat, natutunan ko na ang katahimikan sa harap ng kawalang katarungan ay isang kasalanan. At ang pagbangon ng isang babae ay hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng mga pusong naniniwala pa rin sa katotohanan. Ako si Teresa Salvador, at sa bawat puting unipormeng isusuot ko, dala ko ang pangakong hinding-hindi na muling mananahimik sa harap ng dilim.